kumukulog, at kumikidlat bumubuhos ang ulan sa dilim ng gabi. Ang Barangay Silangan, isang liblib na nayon, sa Nueva Ecija, ay tila nilulunod ng walang tigil na pagpatak ng langit. Bawat patak ay naghahatid ng lamig, at bawat simoy ng hangin ay nagbabaol ng mas matinding takot sa limang magkakapatid na De La Cruz. Sa gitna ng unos na ito, ang maliit at lumang kubo na naiwan ng kanilang yumaong lolo at lola ay tila isa ring humihikbing nilalang. Aalinlangan kung kakayanin pa ang pagsubok. Si Elena, ang panganay, 18 taong gulang, ay mahigpit na nakayakap sa kanyang bunsong kapatid na si Berto, 5 taong gulang pa lamang. Nanginig si Berto, hindi lang sa lamig kundi pati na rin sa takot. Ang manipis na kumot ay halos walang silbi sa pagitan nila, at ng mapait na hangin na humahagupit sa bawat siwang ng dingding na yari sa pinagsama sa dahon ng nipa. Sa loob ng kubo, ang mumunting apoy sa kalan ay halos mamatay. Sumasayaw kasama ng liwanag at dilim na nagbabanta mula sa labas. Malapit sa kanila, nakaupo si John, 16 na taong gulang, na may matatalim na tinin na tila nakikipaglaban sa dilin. Sa tabi niya ay sina Luz, 14, at Nena, 12. Kapwa nakayakap sa sarili, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkasikayo at sama ng loob. Ilang oras pa lang ang nakalipas. Sariwa pa sa kanilang isipan ng mga salitang humiwa sa kanilang puso. Ang walang awang pagtataboy ng kanilang tiya Bising at Tito Lito mula sa iisang bahay na itinuring nilang kanlungan. Mga palamunin kayo, wala na kayong karapatan dito. Ang bawat letra ng mga salitang iyon ay tila paulit. Ulit na umuukit sa kanilang isip, nagbibigay sakit at kirot na mas matindi pa sa lamig ng gabing iyon. Hindi sila pinalayas sa bahay lang, kundi pinalayas din sa pag-asa at dignidad. Naiwan sila sa ulan, sa gitna ng kadiliman, na walang sapat na damit, walang pagkain, at higit sa lahat, walang kasiguruhan. Si Elena, sa kabila ng sariling takot at pagod, ay pinilit pa ring magpakatatag para sa mga kapatid. Pinunasan niya ang malamig na noo ni Berto, habang ang kanyang sariling mga kamay ay halos mamanhid na sa lamig. Kaya natin to, Berto. Bulong niya, na mas para sa sarili niya kaysa sa bata. Inabot niya ang matitirang kaunting lugaw sa isang pinilakang mangkok at maingat na inilapit sa labi ni Berto. Kundi na lang to, para lumakas ka. Habang pinapakain ng bunsong kapatid, nakita niya ang matinding gutom sa mga mata ni John, Luz, at Nena. Ang puso niya ay tila pinipiga. Gusto niyang bigyan silang lahat, ngulit alam niyang hindi sapat. Ang kapiraso ng lugaw ay halos hindi makabubusog sa isa. Paano pa sa Lina? Sa dilim, ang mga mata ni Elena ay lumuha. Hindi niya gustong makita ng mga kapatid ang kanyang paghina. Pikit, mata niyang binulong ang isang panalangin. Isang munting bulong na halos lunurin ng malakas na pag-ulan. Mahabaging Diyos, bigyan po ninyo kami ng lakas. Bigyan po ninyo kami ng pag-asa. Kahit isang munting himala po, Panginoon. Ang bawat salita ay may timbang ng bawat pagsubok na pinagdaanan nila mula nang mawala ang kanilang mga magulang at pagkatapos ang kanilang mga lolo at lola. Ngayon, naiwan sila. Walang kanlungan, walang kakampi, tanging ang bawat isa lang ang pinanghahawakan. Kinabukasan, sumikat ang araw, bagamat mahina. Ang liwanag nito ay tila isang maingat na sulyap sa lupang binaha ng luha at ulan. Nagising si John ng pinakamaaga sa lahat. Ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom. Hindi niya kayang makita ang mga kapatid na magugutom.
Tumayo siya. Ang mga buto niya ay tila naninigas sa lamig ng gabi. May determinasyon sa kanyang mga mata. Kailangan niyang humanap ng kahit ano, kahit isang kagat lang na makakapagbigay lakas sa kanila. Naglakad siya sa madulas na daanan ng lupa. Ang bawat hakbang ay maingat dahil sa putik. Ang tahimik na umaga ay tanging sinasagot ng tunog ng kanyang mga yabag at ng malalayong huni ng ibon. Habang naglalakad, bigla siyang natigilan. Isang maliit na langgam na halos hindi makita kung hindi niya sasalubungin ang sikat ng araw ang nasa harapan niya. Ang langgam ay abala sa paghila ng isang kapiraso ng tinapay na mas malaki pa sa kanya ng maraming beses. Namamanga si John sa tiyaga at lakas ng insekto. Sa kabila ng maliit nitong sukat, patuloy itong kumikilos. Unti, papalapit sa kung saan man ang patutunguhan nito. May kung anong kuryosidad ang nagtulak kay John na sundan ang langgam. Bakit ba ang liit? Liit nito, pero ang lakas ng loob. Saan ba ito pupunta? Maingat siyang sumunod. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng langgam. Ang insekto ay nagpatuloy sa paghila sa dadaanang mabatong daan hanggang sa marating nito ang isang lumang pader na bato na halos matabunan na ng mga lumot at ligaw na halama. Sa pader na iyon, may isang maliit na siwang halos hindi makita kung hindi susuriin ng mabuti. Dahang sumilip si John sa siwang. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Hindi lang isa, kundi libong langgam ang abala sa pagpasok at paglabas sa siwang na iyon. Bawat isa ay may dalang butil ng palay o isang munting piraso ng pagkain. Ang tanawin ay tila isang malaking gawan kung saan ang bawat manggagawa ay abala sa kanilang gampanin. Ang mga langgam ay tila may sistema, isang organisadong hukbo na nagtatrabaho ng walang humpay. Sinundan ni John ang landas na tinatahak ng mga langgam. Ang kanilang mga yapak ay nagbigay ng isang bahagyang palatandaan sa lupa na tila isang lihim na mapa. Ang landas na yon ay umakay sa kanya pagtungo sa likod ng isang makapal na kagubatan ng mga halaman kung saan nakatago ang isang lumang bodega. Hindi niya alam kung bakit naroon ang bodega, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan niyang itinulak ang lumang pinto na gumawa ng isang mahabang ingay na tila isang daing ng nakaraang panahon. Pagpasok niya, halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Sa loob ng bodega na may amoy ng lumang kahoy at lupa, ay nakatambak ang dosenang sako ng palay. Ang mga sako ay luman na, may bakas ng panahon, ngunit ang nilalaman nito ay mukhang buo at hindi pa nasisira. Ang liwanag na pumapasok mula sa mga butas sa bubong ay nagbigay ng sapat na ilaw upang makita niya ang gintong kulay ng mga butil ng palay. Ito ang mga ani na inani ng kanyang lolo, ang mga ani na itinago niya at naiwan na lamang sa limot, hindi nakita, hindi pinansin at hindi pinakinabangan ni Tia Bising at Tito Lito. Ang kanilang kasakiman at kapabayaan ang nagpabaya sa kayamanan na ito. Ang pagkamangha ay napalitan ng isang matinding kagalakan. Tumakbo si John pabalik sa kubo, ang kanyang puso ay halos sumabog sa dami ng emosyon. Elena, Los, Nana, Berto, gising, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay may halong hiningal at kagalakan. May nakita ako. Nagising ang mga kapatid, ang kanilang mga mata ay may bakas pa rin ng pagod at takot.
Ngunit ang enerhiya ni John ay nakakahawa. Si Elena, na may aalinlangan, ay lumapit sa kanyang kapatid. Ano yan, John? Anong nakita mo? Puno ng asa ang mga mata ni John. Iginya niya ang mga kapatid sa lumang bodega. Nang makita nila ang tanawin, tila isang liwanag ang pumasok sa kanilang madilim na mundo. Ang mga sako ng palay ay hindi lang simpleng butil sa kanila. Ito ay isang simbolo ng asa, isang pangako ng bagong simula. Si Elena, ang mga mata ay nanunubig, ay lumapit sa isang sako at hinawakan ang butil ng palay. Naalala niya ang mga aral ng kanilang lolo, ang halaga ng sipag at tiyaga. Palagi nitong sinasabi na ang bawat butil ng palay ay binubuo ng tuwis at pagmamahal. Kailangan itong pagyamanin, hindi hayaang mabulok. Ito ang ibinigay sa atin ng lolo. Bulong ni Elena, ang kanyang tinig ay may halong luha at asa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng lolo. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa panibagong determinasyon. Linisin natin ang mga palay na ito. Igilingin natin at ibebenta ang bigas. Magsisimula tayo ulit. Ang mga mukha ng kanyang mga kapatid ay dahang luminaw. Ang takot at pagkasitayo ay pinalitan ng isang munting kislap ng asa. Si Los at Nena ay lumapit kay Elena. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Si Berto, bagamat hindi lubos na naiintindihan ng lahat, ay tila naramdaman ang pagbabago sa hangin, ang asa na dumating. Magsisimula tayo rito, patuloy ni Elena. Tumingin sa paligid ng lumang bodega na tila ito ang kanilang bagong karan. Hindi tayo susuko. Hindi tayo titigil. Ang mga anak ng langgam, gaya ng tawag sa kanila ng tadhana, ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang bagong simula. Isang simula na nagmula sa isang munting langgam, sa isang lihim na kayamanan, at sa walang kaparis na asa na naninirahan sa bawat isa sa kanila. Ang dilim ng nakaraang gabi ay pinalitan ng liwanag ng isang bagong umaga, isang umagang puno ng pangako. Ito ang kanilang pagkakataon upang bumangon, upang patunayan na ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang maging mas matatag, mas malakas, at mas may asa. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang kanilang puso ay puno na ng determinasyon. Nagawa nilang makahanap ng asa sa gitna ng desperasyon, at ito ang magiging pundasyon ng kanilang tagumpay. Naging abala ang barangay Silangan sa sunod na araw, hindi dahil sa karaniwang ingay ng pamumuhay sa nayon, kundi dahil sa kakaibang sigasig ng 5 magkakapatid na De La Cruz. Ang bedeng luma at kilimot ng bodega, na saksi sa kanilang matinding pagkagutom, ay naging sentro ng kanilang panibagong asa. Maaga pa lang ay naroo na sila, si Elena ang nangunguna. Ang mga mata ay may kislap ng determinasyon na nagpapaalala sa lahat kung gaano katatag ang kalooban ng isang ina, bagamat siya ay ate pa lamang. Nagsimula sila sa paglilinis. Ang amoy ng lumang kahoy, lupa, at agyo ay pumuno sa hangin. Ngunit hindi ito nakapigil sa kanila. Si John, ang pinakamalakas sa mga lalaki, ay buong puwersang nagtatanggal ng mga sirang parte ng bubong at aayos ng mga butas sa dingding. Pawis na pawis siya. Ang kanyang katawan ay puno ng alikabok. Ngunit bawat hampas ng martilo ay tila hampas ng asa. Si Luz at Nana naman ang masinop na nagwawalis
at naglilinis sa loob. Ang bawat sulok ay hindi nakaligtas sa kanilang masusing paglilinis. Si Berto, bagamat bata pa, ay abala sa pagpulot ng mga maliliit na bato at kalat. Ang kanyang musmus na isip ay ginagaya ang ginagawa ng mga nakakatanda. Ate, tingnan mo. Anya, hawak ang isang matulis na bato. Nawala na ang dumi. Ningiti si Elena. Ang kanyang puso ay umiinis sa kasiyahan sa pagiging masigasig ng bunsong kapatid. Ang pinakamahirap na parte ay ang paglilinis ng mga palay. 12 ng sako ang nakatambak. Ang ilan ay nabalutan na ng alikabok at sinamsam ng panahon. Maingat silang nagtumpok at isa, sinimulan nilang isalansan ng mga butil. Gumawa si Jun ng simpleng salaan gamit ang pinagsamang kahoy at lambat, at doon, maingat nilang sinala ang palay. Ang bawat butil ay inalit sa dumi, sa mga tuyong dahon, at sa maliliit na bato. Ang kanilang mga kamay ay halos mamaga na sa pagod. Ang kanilang mga daliri ay namaga at namamanhid. Ngunit hindi sila tumigi. Habang gumagabi, ang tunog ng hangin sa labas ay tila nauutal na hinig na sumasabay sa kanilang pagod. Ngunit sa bawat butil na lumilinis nagkakaroon sila ng panibagong lakas. Naaalala ni Elena ang mga salita ng lolo. Ang pagtitiyaga ay parang paghuhukay ng ginto. Sa bawat bato na tinatanggal mo, lalo kang lumalapit sa kayamanan. Tumating ang araw na handa na ang unang batch ng palay para gilingin. Walang modernong makina, kaya't ang sinaunang gilinyang bato ang kanilang naging kasangkapan. Ito ay isang mabigat na trabaho. Si John ang lumikha ng isang simpleng mekanismo para paikutin ang malaking bato, habang si Elena at Laos ang nagpapalit, pahit sa paglagay ng palay at pagkuha ng bigas. Ang tunog ng gilinyang bato ay bumubulong sa buong bodega, isang ritmikong uni na tila kanta ng pag-asa. Sa bawat pag-ikot, nakikita nilang nagbabago ang kulay mula sa gintong palay patungo sa maputing bigas. Ang unang sako ng bigas ay tila ginto para sa kanila. Ang amoy ng sariwang giling na bigas ay bumabalot sa kanila. Isang amoy na nagbibigay ng matinding pag-asa at kagalakan. Tara, gumawa tayo ng sarit. Sa store, sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagniningin. Gumamit sila ng ilang piraso ng kahoy at yero upang itayo ang isang maliit na tindahan sa labas mismo ng bodega. Hindi ito maranya, ngunit ito ay kanilang sarili. Inilagay nila ang ilang sako ng bigas sa loob at isinabit ang isang simpleng karatula, ang mga anak ng langgam, bigas na galing sa pagtitiyaga at pagsisikap. Ang unang araw ng operasyon ay puno ng kaba. Sino ang bibili sa kanila? Sila lang naman ang mga batang walang-wala. Ngunit ang mga tao sa barangay Silangan ay hindi nakalimot sa kanila. Nakita nila ang sipag ng mga bata, ang kanilang pagtitiis sa hirap. Ang unang bumili ay si Aling Nena, isang matandang kapitbahay na dati nang naaawa sa kanila. Magkano ang bigas ninyo? Isya? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay may ngiti ng pag-asa. 50 piso po kada kilo, Aling Nena, sagot ni Los, bahagyang nahihiya. Bigyan mo ako ng 2 kilo, sabi ni Aling Nena, at nagbayad. Alam kong masarap ang bigas na galing sa sipag. At alam kong tapat kayo. Ang bawat bumibili ay nagdadala ng kwento. Ang ilan ay binili dahil sa awa, ngunit mas marami ang bumili dahil sa nakita nilang dedikasyon at kalidad ng bigas. Ang bawat kilo ng bigas na nabibenta ay tila nagdaragdag ng timbang sa kanilang tiwala sa sarili. Mabilis na kumalat ang balita sa buong barangay Silangan. Ang bigas ng mga anak ng langgam ay malinis at masarap.
Tapat ang mga batang yan, at ang presyo ay tama. Ang dating tawag na mga palamunin ay napalitan na ngayon ng mga anak ng langgam. Isang pangalan na may paggalang at paghanga. Ngunit ang mabilis na tagumpay na ito ay hindi nakaligtas sa mapanurin mata ng kanilang Tiya-Bising at Tito Lito. Ang dalawa na umasa na makikita ang mga bata na lubos na maghihirap ay nagulat at nainis sa nakita nilang pagbango ng magkakapatid. Saan naman kaya nila nakuha yan? Pulong ni Tiya-Bising kay Tito Lito. Pakananakaw lang nila yan. Ang kanilang inggit ay naging lason. At nagpasya silang gumawa ng paraan upang sirain ang kanilang reputasyon. Sinimulan nilang magkalat ng masasamang balita. Sa mga tindahan, sa mga kapehan, sa mga usapan sa kalsada maririnig ang kanilang mga paninira. Ang bigas daw ng mga De La Cruz may halo raw na itis. Ang mahal. Mahal ng presyo. Kita mo na, sinasamantala nila ang mga tao. Sabi, galing daw sa bulok na palayan. Nililinis lang daw para magmukhang bago. Ang bawat salita ay tila punyal na gustong saksakin ang dangal ng magkakapatid. Nasasaktan si Luz at Nena sa mga naririnig nila. Minsan, umuwi sila na umiiyak, ang kanilang mga puso ay puno ng sakit. At Elena, bakit ganoon sila? Tanong ni Luz, ang kanyang mga mata ay namamaga. Nagtatrabaho naman tayo ng maayos, bakit kailangan pa nilang manira? Hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang kapatid. Hayaan mo sila, Luz. Ang katotohanan, ang mananaig, ang mga tao, ang makakakita, kung sino ang tapat. Naalala niya ang sinabi ng lolo. Huwag kang magpadala sa mga sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga ay kung ano ang nasa puso mo at kung paano mo ginagawa ang iyong trabaho. At totoo nga, hindi nagtagumpay ang paninira ni Tiya-Bising at Tito Lito. Ang mga tao sa barangay Silangan ay naging matalino na. Nakita nila ang kalidad ng bigas. Nakita nila ang sipag ng mga bata. Sino ang mas karapat, dapat pagtiwalaan. Ang mga batang halos wala, ngunit patuloy na nagsisikap. O ang mga tiya at tito na nagtaboy sa kanila. Sa huli, ang pagtitiwala ng komunidad ay naging kanilang pinakamatibay na depensa. Bawat customer na bumili ay tila isang boto ng tiwala. Isang pagpapatunay na ang mga anak ng langgam ay hindi kailanman nanloko. Ngunit ang pagsubok ay hindi lamang nagmula sa tao. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog, ang magkakapatid sa kanilang naayos na kubo, isang nakapangingilabot na balita ang dumating. May paparating na bagyong kalayaan. Ang bagyong kalayaan ay naging isa sa pinakamalakas na bagyo na dumaan sa Nueva Ecija sa loob ng maraming taon. Ang hangin ay tila galit na nagnangalit, umahagupit sa bawat puno at bahay. Ang ulan ay bumuhos ng walang tigil, tila gusto nitong lunurin ang buong nayon. Sa gitna ng dilim at ng nakabibinging tunog ng bagyo, nagising ang magkakapatid. Ang kanilang kubo, nakakagawa pa lang, ay hindi nakayanan ng lakas ng hangin. Isang malakas na hampas ang narinig at ang bubong ay tuluyang tinangay. Inilantad sila sa walang awang ulan. Nataranta sila. Si Elena ay agad na yumakap kay Belto, habang si John ay pilit na inilalayo ang mga damit sa baha. Si Luz at Nena ay umiiyak na sa takot at pagkabigo. Ang kanilang munting budiga na pinaglagakan ng kanilang pag-asa ay hindi rin nakaligtas. Ang tubig ay mabilis na pumasok at ang ilang sako ng palay na kanilang pinaghirapan ay nabasa.
Ang takot na mawala, ang lahat ay muling bumalik mas matindi pa kaysa sa dati. Ang mga buti na simbolo ng kanilang simula ay tila ngayon ay nakatakdang mabulok. Ate, ikbi ni Nena, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa lakas ng bagyo. Wala na tayong natira. Si Los naman ay walang inig, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa umaagos na tubig. Tila nawala na ng pag-asa. Si Elena ay mahigpit na niyakap ang mga kapatid. Pilit na pinatitibay ang kanyang sarili. Kahit na ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit. Hindi tayo susuko. Bulong niya, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig. Sa gitna ng kaguluhan, habang sinasagip nila ang mga nababasang sako ng palay, mayroong isang bagay na nakapukaw ng pansin ni John. Sa kabila ng pagbaha, sa kabila ng pagguho ng kanilang mundo, nakita niya ang mga langgam. Libo sila, abala sa pagdadala ng mga butil, lumilikas mula sa kanilang nalulunod na tirahan. Bawat langgam ay may bitbit, bawat isa ay gumagapang, hindi sumusuko. Ang kanilang mga pakpak ay nabasa, ang kanilang mga katawan ay naligo sa tubig, ngunit patuloy sila. Isang matinding realization ang tumama kay John, ang mga langgam na ito, mas maliit kaysa sa isang daliri ay mas matatag pa sa kanila. Wala silang reklamo, walang pagdadalawang isip. Patuloy sila. Kung kaya nilang bumangon, kaya rin natin. Sigaw ni John, ang kanyang tinig ay may halong pagkamangha at matinding determinasyon. Ang kanyang mga kapatid, na halos nawalan na ng pag-asa, ay napatingin sa kanya. Ang mga mata niya ay may kisilap, tulad ng araw na sumikat pagkatapos ng bagyo. Nakita ko ang mga langgam, paliwanag niya, ang kanyang tinig ay puno ng bagong lakas. Nalunod ang bahay nila, pero patuloy pa rin silang nagtatrabaho. Hindi sila sumusuko. Bakit tayo susuko? Ang mga salita ni John ay tila kidlat na tumama sa kanilang mga puso. Si Elena, na halos manghina na, ay nakaramdam ng panibagong lakas. Totoo, ang mga langgam. Ang mga langgam na nagturo sa kanila ng simula, ang mga langgam na nagpakita sa kanila ng pag-asa. Bakit na sila susuko? Hindi sila nag-iisa. Inabukasan, pagkatapos humupa ang bagyo, ang barangay Silangan ay tila isang larawan ng kalungkutan. Mga bahay na nasira, mga pananim na nasira, at mga pamilyang nawalan ng tirahan. Ngunit sa gitna ng pinsala, isang kakaibang pagkakaisa ang lumitaw. Ang mga kapitbahay ay nagtulungan. Elena, heto ang baret para sa bubong ninyo. Sigaw ni Mang Tonyo, isang magsasaka, habang dala ang isang malaking piraso ng bat. Naroon kaming sobrang kahoy dito, John. Pwede ninyong gamitin para ayusin ang bodega ninyo, sabi ni Aling Sita. Huwag kayong alala sa pera, Elena. Bulong ni Kapedring, ang matanda sa nayon. Pwede kayong umutang sa akin, walang interes. Basta't makabangon, kayo. Ang mga anak ng langgam ay hindi kailanman nakalimot sa kabutihan ng kanilang mga kapitbahay. Sa tulong ng bayanihan, mabilis nilang naayos ang kanilang kubo at bodega. Sinagip nila ang mga palay na hindi pa tuluyang nabasa, at sa tulong ng araw, pinatuyo ang mga ito. Ang bawat tulong na kanilang natanggap ay nagpatindi sa kanilang pasasalamat at determinasyon. Hindi lang nila nabuo ang kanilang sarili, nabuo rin nila ang mas matibay na koneksyon sa kanilang komunidad. Ang sari, sa story ng mga anak ng langgam ay muling nagbukas, mas matatagtay sa dati. Hindi lang ito tindahan ng bigas, ito ay naging simbolo ng pag-asa. Ang mga tao ay bumibili hindi lang dahil sa kalidad ng bigas,
kundi dahil sa kwento sa likod nito. Ang kwento ng 5 bata na hindi sumuko, ng isang komunidad na nagkakaisa. Ang kanilang reputasyon para sa sipag, tiyaga, at pagiging tapat ay lalong tumibay. Ang mga ugat na bago pa lang nilang itinatanim sa tuyong lupa, ay ngayon ay bumabaon ng mas mahalin, mas matibay, at mas handa na humarap sa anumang unos na darating. Ang kanilang pakikipagsapalaran ay mahaba pa, ngunit ngayon, alam nila na hindi sila nag-iisa. Sila ay bahagi ng isang mas malaking pamilya, ang pamilya ng Barangay Silangan, na handang sumuporta at tumayo kasama nila sa anumang hamon. Ang paglipas ng panahon ay tila isang mabilis na ilog para sa mga dilakus. Ang bawat araw ay lumiligid na may dalang pawis, pagod, at walang katapusang pag-asa. Ang maliit na tindahan sa labas ng kanilang bodega ay naging sentro ng buhay sa Barangay Silangan, hindi lang dahil sa bigas, kundi dahil sa kwento ng 5 bata na hindi sumuko. Lumipas ang ilang taon, ang mga mukha ng magkakapatid ay kunting hinubog ng pagsubok at pagpupunyagi. Si Elena, na ngayon ay halos 20 taong gulang na, ay nagtaglay na ng isang seryoso at malalim na tingin, isang tingin na hinubog ng responsibilidad at mga desisyong dapat gawin. Isang hapon, habang abala, si John, sa paggiling ng palay, sa lumang giling ng bato, isang trabahong pisikal at matrabaho at sinalus at nana, ay aasikaso ng mga customer sa tindahan, ilitigan ni Elena ang kanilang ginagawa. Ang ingay ng gilingan ay tila isang walang humpay na bulong sa kanyang tenga, at ang pagkapagod sa mukha ni John ay hindi niya nakaligtaan. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga araw ng bagyo, sa takot na baka mawala ang lahat. Habang patuloy silang lumalaki at lumalawak ang kanilang mga customer, napagtanto niya na ang kanilang kasalukuyang sistema ay hindi nasapak. Ang manual na paggiling ay mabagal. Hindi laging konsistent ang kalidad ng bigas, at ang pag-aarkila ng modelong gilingan sa ibang lugar ay mahal at nagkakaroon ng mga problema sa transportasyon. Hindi ito sustainable. Hindi ito ang magdadala sa kanila sa mas malaking tagumpay. Kinabukasan, pagkatapos ng hapunan, habang ang lampara ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa loob ng kanilang kubo, tinipon ni Elena ang kanyang mga kapatid. Si John ay nakaupo, pinupunasan ng pawis sa noo. Si Nalos at Nena ay abala sa pag-aayos ng mga resibo. Si Berto, nang ngayon, ay 8 taong gulang na at mas mataba na ng kaunti, ay tahimik na nakikinig. Mga kapatid, panimula ni Elena, ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may bigat. Napansin ba ninyo na nahihirapan na tayo? Mabilis tayong lumalaki, pero ang ating pamamaraan, hindi na bumibilis. Tumingin si John. Ano bang ibig mong sabihin? Ate, hindi tayo pwedeng umasa lang sa giling ng bato. Matrabaho, mabagal, at hindi natin masisigurado ang kalidad ng bigas natin para sa mas maraming tao. Hindi rin tayo pwedeng umasa sa pag-aarkila ng gilingan ng iba dahil ang gastos, ang oras, at ang kalidad hindi natin kontrolado. Huminto siya sandali, pinagmasdan ng bawat mukha ng kanyang kapatid. Kailangan natin ng sariling gilingan ng palay. Nagulat ang mga kapatid. Ang ideya ay malaki, halos hindi paniwala. Isang sariling gilingan. Isang malaking makina na gumugugol ng libong piso. Pero ate, ang laki ng gastos niyan, sabi ni Luz. Ang kanyang kilay ay nakataas. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Ama si Luz, ate, dagdag ni Nena. Mas malaki pa yata
Sa lahat ng naitol natin, tumingin si Elena kay Berto na ngayon ay may kuryosidad na nakatingin sa kanila. Naaalala niyo ba ang kwento ng lolo tungkol sa langgam? Tanong niya. Paano sila mag-ipon? Hindi sila nagmamadali. Unti-unti. Bawat butil, bawat piraso ng pagkain, iipon nila hanggang sa maging isang malaking imbakan. Anong koneksyon yan sa gilingan? At tanong ni John, ang koneksyon ay kailangan nating mag-ipon ng mas matindi. Kailangan nating magsakripisyo. Bawat sentimo na kikitain natin, ibabalik natin sa negosyo. Hindi tayo gagastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Hindi tayo magsasaya. Lahat ng kikitain natin, itatabi natin para sa gilingan. Nagpatuloy siya. Hindi ito magiging madali. Magiging mas mahirap pa yata kaysa sa pinagdaanan natin. Pero kung gusto nating maging matatag at makatulong sa mas maraming tao, kailangan nating lumago. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagtitiwala at determinasyon. Ang mga kapatid na nakakita na sa kanyang kakayahan na pamunuan sila sa pinakamadilim na panahon ay dahang nakaramdam ng pag-asa. Mahirap man, alam nilang gagawin nila ito ng magkakasama. Paano natin gagawin, ate? Tanong ni John. Ang kanyang tingin ay seryoso. Hindi lang naman basta iipon ng problema. Ngumiti si Elena. Ito ang plano. Lahat tayo ay may responsibilidad. Hindi lang tayo basta magkakapatid. Tayo ay mga kasamahan sa negosyo. Ito ang ating kolonya. At doon, sa ilalim ng malambot na liwanag ng lampara, nagsimula silang magplano. Si John, ang pinakamalakas at may likas na kakayahan sa pakikisama sa mga tao, ay naging procure. Ang kanyang trabaho ay hindi lang basta bumili ng palay. Siya ang naging tulay sa pagitan ng mga magsasaka at ang mga anak ng langgam. Maaga pa lang, bago pa sumikat ang araw, umaalis na siya, naglalakad sa maduduning daan ng nayon at sa kalapit na mga bukirin. Kausap niya ang bawat magsasaka, nakikinig sa kanilang mga kwento, sa kanilang mga problema, sa kanilang mga pangangailangan. Hindi siya kailanman nagtangkang baratilyo ng presyo. Tumibili siya ng palay sa presyong mas mataas at mas patas kaysa sa karaniwang presyo sa merkado at lagi siyang nagbabayad ng cash. Hindi kami tulad ng iba, Mang Nestor, sabi ni John sa isang magsasaka. Alam namin ang hirap ng pagtatanim. Kaya sisiguraduhin naming patas ang bayad sa inyo. Unti, naging pangalan ng tiwala si John sa mga magsasaka. Kung kailangan nilang ibenta ang kanilang ani, hindi sila nagdadalawang isip na hanapin si John. Alam nilang sa kanya, hindi sila lolokohin. Ang dating mga kahirapan sa pagkuha ng sapat na supply ng palay ay unti-unting nawala. Si John ay nakabuo ng isang matibay na network ng mga magsasaka na tapat sa kanila, hindi lang dahil sa presyo, kundi dahil sa paggalang at dignidad na ibinibigay niya sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay halos laging may bakas ng lupa, ang kanyang balat ay umitim sa sikat ng araw. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng kagalakan sa bawat ngiti ng magsasaka. Sina Luz at Nena naman ang sales and customer service team. Sila ang muka ng tindahan. Kung si John ang nagdudugtong sa kanila sa mga magsasaka, sila naman ang nagdudugtong sa kanila sa mga mamimili. Naaalala nila ang pangalan ng bawat customer, ang kanilang mga paboritong klase ng bigas, ang kanilang mga kwento. Si Luz
na may maselan na pakiramdam, ay abala sa pagsasaayos ng mga paninda. Tinitiyak na laging malinis at aya ang tindahan. Si Nena naman, na may masalahing personalidad, ay madalas na nakikipagkwentuhan sa mga customer. Nagbibigay ng mga payo sa pagluluto ng bigas, at tinitiyak na laging may ngiti sa kanyang labi. Kumusta po kayo, Aling Marta? Masarap po ba ang bigas natin last time? Tanong ni Nena habang naglalagay ng bigas sa supot. Ay naku, Nena, ang sarap. Kaya bumalik ako at alam kong galing sa tapat na kamay. Sagot ni Aling Marta. Ang kanilang tindahan ay hindi lang basta tindahan. Ito ay naging sentro ng komunidad. Isang lugar kung saan ang mga tao ay hindi lang bumibili ng bigas, kundi nagpapalitan din ng kwento at awa. Ang kanilang kabaitan at katapatan ay nagpalalim sa tiwala ng mga mamimili. Si Elena, bilang general manager, ay ang utak ng kanilang operasyon. Siya ang nagplano ng mga estratehiya, nagbabalanse ng mga libro, at nagdedesisyon sa mga pinansyal na aspeto. Ang kanyang mga gabi ay madalas na ginugugol sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa negosyo at agrikultura na hiniram niya sa aklatan ng munisipyo. Pinag-aaralan niya ang mga presyo ng palay at bigas sa iba't ibang lugar, ang mga bagong teknolohiya sa paggilin at ang mga batas tungkol sa agrikultura. Bawat desisyon ay iisipan niya ng husto, laging iniisip ang kapakanan, ang kanyang mga kapatid, at ng kanilang munting negosyo. Siya ang nagtitiyak na ang kanilang kita ay hindi nasasayang, na bawat sentimo ay nailalaan para sa kanilang malaking pangarap. Ang kanyang pamumuno ay hindi authoritarian, kundi collaborative. Laging niyang kinokonsulta ang kanyang mga kapatid. Pinapakinggan ang kanilang mga opinyon at pinaparamdam sa kanila na bawat isa ay mahalaga. Si Berto, na lumalaki sa loob ng kanilang lumalagong negosyo, ay naging little apprentice. Pagamat bata pa, siya ay aktibo. Tumutulong siya sa pag-aayos ng mga sako, sa paglilinis ng bodega, at sa paghahatid ng mga maliit na order sa mga kalapit na bahay. Gusto niyang matuto, laging nakikinig sa mga usapan ng kanyang mga kapatid, at tinitingnan ang bawat galaw nila. Ate, kailan po ba tayo magkakaroon ng malaking makina? Tanong niya kay Elena, ang kanyang mga mata ay nagniningnin. Ang kanyang pagiging inosente at ang kanyang matinding pag-asa ay laging nagpapagaan sa kanilang pagod. Ang kanilang pamumuhay ay simple. Hindi sila gumagastos sa mga luho. Ang kanilang kita ay agad na ibinabalik sa negosyo. Kung may kailangan man silang bilhin, laging ito ay para sa ikabubuti ng kanilang kabuhayan. Ang lumang kubo ay nanatiling simple, ngunit ngayon ay may kuryente na at maayos na bubong. Ang kanilang mga danit ay luma, ngunit malinis. Ang kanilang pagkain ay simple, ngunit masustansya. Taon ang lumipas, at ang maliit na inbakan ng pera sa bangko ay lumalaki ng lumalaki. Ang pangarap ni Elena ay dahang nagiging posible. Pagkatapos ng 5 taon ng walang humpay na pagtatrabaho, pag-iipon, at pagdarasal, ang pangarap ay naging katotohanan. Nakabili sila ng maliit na lot sa gilid ng nayon, at doon, unting itinayo ang kanilang sariling gilingan ng palay. Mula sa pundasyon, hanggang sa paglalagay ng mga makina, bawat yugto ay pinaghirapan nila. Hindi na sila umasa sa gilingang bato, kundi sa isang modernong gilingan na kayang gumiling ng malaking dami ng palay sa isang araw na may mataas na kalidad. Ang araw na unang umandar, ang makina, ang gilingan ay isang araw na hindi malilimutan. Ang tunog ng makina ay hindi na ingay,
kundi musika sa kanilang tenga. Ang puting bigas na lumabas mula rito ay tila ginto, isang patunay ng kanilang pagtitiyaga, pagkakaisa, at pananampalataya. Nagyakapan sila. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan at pasasalamat. Ang mga anak ng langgam ay hindi na lang basta isang sari store. Ito ay isa ng ganap na kumpanya ng bigas. May sariling gilingan na nagbibigay ng trabaho sa ilang tao sa kanilang komunidad. Ang kanilang tagumpay ay naging bulong sa buong Niuta, Asia. Hanggang sa marating nito ang tena ng pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng bigas sa rehiyon, si Don Ricardo Alcantara. Si Don Ricardo ang may-ari ng Alcantara Grains Corporation, isang higanting negosyo na kumukontrol sa halos lahat ng supply ng bigas sa probinsya. Kilala siya sa kanyang yaman, kapangyarihan, at walang awang mga taktika sa negosyo. Ang sinumang tumutol o pumansin sa kanyang teritoryo ay agad niyang lilipulin. Para kay Don Ricardo, ang mga anak ng langgam ay isa lamang bagong sibol na damo. Isang maliit na abala na kailangan niyang tapakan. Hindi niya maintindihan kung paano lumalaki ang negosyo ng 5 batang ulila, lalo na't sila pa ang nagbigay ng tiwala sa mga magsasaka. Sa kanyang isip, pera ang lahat, at ang mga bata ay walang pera. Isang araw, nagsimulang bumagsak ang presyo ng bigas sa buong Nueva Ecija. Bumaba ang presyo ni Don Ricardo sa isang antas na halos imposible. Ang kanyang bigas ay ibinibenta niya sa presyong mas mababa pa sa puhunan ng ang mga anak ng langgam. Ang kanyang layunin ay malinaw, sirain ang kanilang negosyo. Pilitin silang magsara at panatilihin ang kanyang monopolyo. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang mga magsasaka at mga maninili ay nag-aalala. Ang ilang customer ng ang mga anak ng langgam ay nagsimulang lumipat sa mas murang bigas ni Don Ricardo. Nagpanik ang mga kapatid. Ang kanilang pinaghirapan, ang kanilang pangarap, ay tila muling nasa bingit ng pagbagsak. Ate, anong gagawin natin? Tanong ni Los, ang kanyang tinig ay may halong takot. Hindi natin kayang makipagkompetensya sa presyo niya. Mawawala ang lahat ng naipon natin. Kung bababaan natin ang presyo, malulugi tayo, sabi ni Nena. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Pero kung hindi, wala nang bibili sa atin. Si John, sa kabila ng kanyang lakas, ay nakaramdam din ng matinding pagkabahala. Ang daming magsasaka ang nag-aalala, ate. Kung bababa ang presyo ng bigas, paano na ang kabuhayan nila? Paano na ang mga pinagkukunan natin ng palay? Tahimik na nakinig si Elena sa kanyang mga kapatid. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata, ang pagkabahala na muling maugusan ng pag-asa. Ngunit sa halip na sumama sa kanila sa pagkabahala, isang madinding pagpapasya ang umusnong sa kanyang puso. Mga kapatid, sabi ni Elena, ang kanyang tinig ay matatag at malinaw. Hindi ito laban sa presyo. Hindi ito laban sa pera. Ito ay laban sa tiwala ng tao. Napatingin ang mga kapatid sa kanya. Ang mga mata ni Elena ay kumikinang, puno ng matinding paniniwala. Naaalala niyo ba ang langga? Kailanman, hindi sila sumuko sa kanilang prinsipyo. Hindi sila naghahanap ng madali. Hindi sila nangingikil. Ang bawat butil, pinaghihirapan nila. At sa bawat butil, tiwala ang kanilang puhunan. Hindi natin bababaan ang ating presyo, patuloy ni Elena. Kundi, lalo pa nating patataasin ang kalidad ng ating bigas. At higit sa lahat, babalikan natin ang ating mga magsasaka, ang mga kapatid
ay nagulat. Ano? Ate, pabalikan natin sila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni John. Ang ibig kong sabihin, John, bibilihin natin ang kanilang palay sa presyong mas mataas at mas patas kaysa sa ibinibili ni Don Ricardo. At, hindi lang iyan. Tutulungan natin sila. Ibigyan natin sila ng kaalaman kung paano magpataba ng lupa, kung paano magtanim ng mas magandang klase ng palay. Magbibigay tayo ng mga tulong sa kanila. Ipakita natin sa kanila na hindi lang tayo basta namimili, kundi katuwang nila tayo sa pag-unlad. Ang ideya ay matapang, halos nakakabaliw. Sa halip na makipagkumpetensya sa presyo, ipinusa nila ang lahat sa tiwala at suporta sa komunidad. Ngunit ang mga kapatid, na nakita na ang talino at pananampalataya ni Elena, ay nagtiwala sa kanya. Si John ay naging aktibo. Naglakad siya, hindi lang para bumili ng palay, kundi para makipag-ugnayan sa mga magsasaka. Sa bawat bukid, ikinwento niya ang plano ni Elena. Maraming magsasaka ang nag-alinlangan sa simula. Pero John, mas mura ang bigas ni Don Ricardo. Paano niyo kami matutulungan kung hindi niyo kayang ibenta ang bigas? Hindi po kami nakikipaglaban sa presyo, Mang Kiko. Paliwanag ni John, ang kanyang tinig ay puno ng paniniwala. Nakikipaglaban kami sa tiwala. Kung bibili kami sa inyo ng patas na presyo, at sisiguraduhin namin na ang inyong palay ay gagawing pinakamalinis at pinakamasarap na bigas, alam namin na hindi kami pababayaan ng mga tao. At sisiguraduhin namin na hindi kayo malulugi. Kasabay nito, si Laos at Nena ay abala sa tindahan. Sa halip na pababain ang presyo, ipinaliwanag nila sa bawat customer ang kanilang misyon, ang suportahan ang mga lokal na magsasaka at ang magbigay ng bigas na may pinakamataas na kalidad. Naglagay sila ng mga poster na nagpapakita ng kanilang proseso, ang paggiling, mula sa bukid hanggang sa kanilang gilingan. Pinigyan nila ng kaunting diskwento ang mga mamimili na may dalang sariling lalagyan, upang makatulong sa pagbawas ng basura. Ang kampanya ay dahang nagbunga. Ang mga magsasaka na nakakita sa katapatan ni John ay nagsimulang magbenta ng kanilang palay sa ang mga anak ng langgam kahit na ang presyo ni Don Ricardo ay mas mababa. Alam nilang mas maganda ang kinabukasan nila sa pagsuporta sa mga De La Cruz. Ang mga mamimili naman na nakakita sa dedikasyon ng magkakapatid sa kalidad at sa kanilang komunidad ay nagsimulang bumalik. Ang dating takot ay napalitan ng isang pagkakaisa at isang pagsuporta sa kanilang sariling negosyo. Ang mga tao sa Baranas, Silangan at sa kalapit na mga bayan ay nagpalitan ng mga kwento. Hindi lang basta bigas ang binibili mo sa mga anak ng langgam, kundi isang kwento ng pag-asa at pagmamahal sa kapwa. Sumiklag ang galit ni Don Ricardo. Ang kanyang plano na durugin ng mga anak ng langgam ay nabigo. Ang kanyang presyo ay bumaba na sa halos wala, ngunit patuloy pa rin ang pagdami ng mga customer ng magkakapatid. Hindi niya matanggap na natatalo siya sa mga batang ulila. Sa kanyang desperasyon, nagpa siya si Don Ricardo na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa media. Nagpakalat siya ng mga balita na ang bigas ng ang mga anak ng langgam ay may halo raw na plastik o mga kemikal na nakalalason. Ang kanyang mga tauhan ay naglagay ng mga sako ng bigas na may kahina, hinalang halong plastik sa mga palengke, at sinisisi ang mga De La Cruz. Dahil sa mga balitang ito, nagsimulang mag-alinlangan ang ilang mamimili. Mayroong sandaling pagbaba ng benta. Nabalisa ang mga kapatid. Ngunit si Elena, na pinatibay na ng maraming pagsubok,
ay nanatiling kalmado. "Huwag tayong matakot," sabi niya. Ang katotohanan, ang ating sandata. Nagpasya sila na hindi sila babalik sa paan ni Don Ricardo. Sa halip na gumanti sa pamamagitan ng paninira, nagdesisyon si Elena na gumawa ng isang hakbang na mas matapang at mas transparent. Ibitahin natin ang mga mamamahayag, ang mga opisyal ng gobyerno, at ang mga eksperto sa pagkain, sabi niya. Ipakita natin sa kanila ang ating gilingan. Ipakita natin sa kanila ang proseso natin. Ipakita natin sa kanila na malinis, tapat, at kalidad ang ating bigdas. Ang mga mamamahayag at mga opisyal ay dumating sa gilingan ng ang mga anak ng langgam. Mayroong mga kanera, mikropono, at mga notebook. Nagsimula silang magtanong. Si Elena kasama si John, Los, Nena, at Berto ay maingat na ipinaliwanag ang lahat. Dinala nila ang mga bisita sa bawat sulok ng gilingan mula sa imbakan ng palay na galing sa mga tapat na magsasaka, hanggang sa makina ng paggiling, hanggang sa packaging area. Ang lahat ay malinis, organisado, at sumusunod sa pinakamataas na pamantayan. Makikita niyo po, paliwanag ni John, habang ipinapakita ang proseso ng paghihiwalay ng palay. Bawat butil ay masusi naming nililinis. Walang halo, walang dagdag, puro at natural na bigas lamang. Ang mga opisya ay nag-inspeksyon ng mga sample ng bigas. Ang mga mamamahayag ay kinunan ang bawat detalye. Pagkatapos ng masusing investigasyon, ang resulta ay malinaw. Ang bigas ng ang mga anak ng langgang ay hindi lamang malinis, kundi superior ang kalidad. Walang bakas ng plastik, walang kemikal, puro at masarap na bigas. Ang mga balita ay mabilis na kumalat. Ngunit sa pagkakataong ito, pabuo na sa kanila. Ang mga ulat ay nagbunyag sa paninira ni Don Ricardo. Ang kanyang kasinungalingan ay nabuking. Ang kanyang reputasyon na matagal nang pinanghawakan sa pamamagitan ng kapangyarihan at pera ay gumuho. Ang mga tao ay nagalit sa kanyang panloloko. Ang Alcantara Grains Corporation ay nagsimulang bumagsak. Ang mga magsasaka na kinikilala ang kanyang panloloko ay tumigil na sa pagbebenta ng palay sa kanya. Ang mga mamimili ay lumipat sa ang mga anak ng langgang. Ang kanyang negosyo ay nawalan ng tiwala. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang imperyo ni Don Ricardo Alcantara ay nagkalamat hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Ang dating makapangyarihang negosyante ay nawalan ng lahat. Isang araw, matapos ang ilang buwan ng pagbagsak ng kanyang negosyo, isang matandang lalaki, balikat na balikat, ang naglakad papasok sa gilingan ng ang mga anak ng langgang. Ito si Don Ricardo, ang kanyang dating mayabang na tindig ay napalitan ng pagod at pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, tila nawalan ng lahat ng pag-asa. Lumapit siya kay Elena, na kasalukuyang nakikipag-usap sa ilang manggagawa. Elena. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Patawad. Nagulat si Elena. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Don Ricardo, lalo na ang kanyang paghingi ng tawad. Ang kanyang mga kapatid ay lumapit, nagtataka sa tagpo. Patawad sa lahat ng ginawa ko, patuloy ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanunubik. Sa paghamak ko sa inyo, sa pagsira sa inyong pangalan, sa pagkangkam sa inyong kabuhayan.
Ang akala ko, pera lang ang lahat. Nagkamali ako. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang paghingi ng tawa ni Don Ricardo ay totoo, at ito ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam sa mga kapatid. Ngumiti si Elena ng bahagya, isang ngiting puno ng pagkaunawa at hindi paghihiganti. Don Ricardo, sabi niya, ang kanyang tinig ay malumanay. Hindi po kami nagagalit. Ang importante po, natuto tayo sa ating mga pagkakamali. Lumapit si John, ang kanyang tingin ay seryoso, ngunit may bahid ng habag. Tiningnan niya si Don Ricardo, na ngayon ay halos hindi na makatingin sa kanilang mga mata. Ang tiwala ng tao, hindi nabibili ng salapi, Don Ricardo, sabi ni John. Ang kanyang boses ay malinaw at may bigat. At ang tiwala, kapag nawala, mas mahirap ibalik kaysa sa perang nawala. Ang mga salita ni John ay tumagos sa puso ni Don Ricardo. Ito ay isang aral na hindi niya kailanman matututunan sa kanyang mga negosyo, ngunit natutunan niya sa mga batang ulila na itinuring niyang kalaban. Sa harap ng kababaang loob at prinsipyo ng ang mga anak ng langgam, ang kanyang dating kayabangan ay unting nawala. Ang kanilang tagumpay ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa moralidad, sa katapatan, at sa kapangyarihan ng tiwala ng tao. Ang mga anak ng langgam ay umakyat sa tuktok ng tagumpay, hindi sa pagyapak sa iba, kundi sa pagtulong, pagkakaisa, at pagtitiwala sa tama. Ang alikabok sa hangin ay dahang lumapat sa lupa, kasabay ng paglubog ng araw na tila nagbibigay, pugay sa isang bagong simula. Sa likod ng bodega, kung saan dati nagkubri ang mga sako ng palay na simbolo ng kanilang muling pagbangon. Ngayon ay isang nakatayong gusali ang sumasaksi sa kanilang tagumpay. Matapos ang matinding pagsubok kay Don Ricardo, hindi na lang basta isang negosyo ng bigas ang mga anak ng langgam. Ito ay isang institusyon ng pag-asa, isang patunay na ang kabutihan at katapatan ay mas matibay kaysa sa anumang yaman o kapangyarihan. Ang bawat miyembro ng pamilya de la Cruz ay lumago, hindi lang sa edad, kundi pati na rin sa karunungan at kasanayan. Si Elena, na mayroon ng 20 taong gulang, ay taglay na ang isang mapagkumbabang gilas. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng lalid at pag-asa. Si John, ngayon, ay 23 taong gulang, ay naging mas malakas at mas matalino. Ang kanyang mga kamay ay hindi lang sanay sa pagtatabaho, kundi pati na rin sa pakikipag-ugnayan sa mga tao. Sinalas 21 taong gulang at nanalabing 9 taong gulang ay naging mga manghuhusay na manager. Ang kanilang mga personalidad ay nagpapakita ng kalakasan at kagandahang loob. Si Berto, na ngayon ay 13 taong gulang na, ay hindi na basta tagapulot ng basura, kundi isang batang aaral ng accounting at operation sa kanyang mga kapatid. Puno lang kuryosidad at pagnanais na maging bahagi ng lumalagong imperyo. Hindi nagtagal, ang gilingan ng palay ay naging sentro ng isang lumalagong negosyo. Ang mga magsasaka na kinikilala ang kanilang katapatan ay mas pinili ng magbenta ng kanilang ani sa ang mga anak ng langgam. Hindi na lang basta palay ang kanilang binibili. Unti, nagsimula silang bumili ng iba't ibang produkto mula sa mga magsasaka, mga gulay, prutas, at maging mga alagang hayop. Hindi sila nakondento sa iisang produkto, kundi nakita nila ang potensyal na maging tulay sa pagitan ng mga magsasaka at ng mga mamimili. Hindi lang tayo nagbebenta ng bigas, mga kapatid, sabi ni Elena sa isang magpupulong nila. Tayo ay nagbebenta ng pag-asa. Kailangan nating palawakin ang ating tulong sa mga magsasaka. Mula sa ideyang iyon,
Isinilang ang kooperatiba ng mga anak ng Langgam Cooperative of the Children of the Ants. Ito ay hindi lang isang simpleng kooperatiba, ito ay isang pamilya. Pinuksan nila ang kanilang mga pintuan sa lahat ng magsasaka sa Barangay Silangan at sa mga karatig na yon. Naglaan sila ng pondo para sa mga maliliit na pautang na walang interes, para sa mga buto at abono na may diskwento, at para sa mga modernong kagamitan sa pagsasaka na maaaring archilahin ng mga magsasaka sa murang halaga. Nag-organisa rin sila ng mga seminar at pagsasanay kung saan ang mga eksperto sa agrikultura ay nagbibigay ng kaalaman sa bagong pamamaraan ng pagtatanim, pagpapanatili ng lupa, at pagkontrol sa peste. Si John, ang naging pangunahing tagapamahala ng kooperatiba, ang kanyang kakayahan sa pakikisama sa mga tao ay nagpatibay sa tiwala ng mga magsasaka. Araw-araw, binibisita niya ang mga bukid, nakikinig sa kanilang mga problema at nagbibigay ng solusyon. Ang lupa ay buhay, Mang Tomas, sabi niya sa isang magsasaka na nahihirapan sa kanyang ani. Kailangan lang nating alagaan ng masto at ibibigay niya ang ating pangangailangan. Si Los at Nena naman ang abala sa pamamahala ng ang mga anak ng Langgam General Merchandise, na ngayon ay isang malaking grocery store na nagbebenta hindi lang ng bigas, kundi pati na rin ang lahat ng pangunahing pangangailangan ng isang pamilya, mula sa latang pagkain, sabon, hanggang sa mga gamot. Ang kooperatiba rin ang magiging supplier ng mga gulay at putas sa kanilang grocery store, kaya't ang mga produkto ay sariwa at galing mismo sa mga lokal na magsasaka. Nagbukas din sila ng isang feed mill kung saan sila ay gumagawa ng kanilang sariling pagkain ng hayop na ibinibenta sa mga magsasaka sa mas murang halaga upang makatulong sa kanilang kabuhayan. Ang pangalan ng ang mga anak ng Langgam ay naging bantog sa buong rehiyon. Hindi na lang sila kinikilala dahil sa kanilang malaking negosyo, kundi dahil sa kanilang puso. Sila ay naging simbolo ng pagkakaisa, pagtulong sa kapwa, at ng kakayahang bumangon mula sa wala. Ang kanilang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa kanilang bank account, kundi sa dami ng buhay na kanilang nabago, sa dami ng pamilyang kanilang natulungan. Ang dating kubo, kung saan sila ay nagsimula sa kanilang pagdurusa, ay pinalitan ng isang malaking bahay. Ngunit ang bahay na ito ay hindi itinayo para sa luho o pagpapakita ng yaman. Ito ay isang istrukturang nagpapamalas ng kanilang mga pinahahalagahan. Ang ibabang palapag ay nagsilbing sentro ng kanilang operasyon. May mga opisina para sa kooperatiba, meeting area para sa mga magsasaka, at isang silid, aklatan, na puno ng mga libro tungkol sa agrikultura at negosyo, bukas para sa sinumang gustong matuto. Ang itaas na palapag ang naging tahanan nila. Simple, ngunit komportable, na laging bukas sa mga kamag, anak, o kapitbahay na nangangailangan ng pansamantalang kanlungan. Ang bahay na ito ay naging bahay ng bayanihan para sa Barangay Silangan. Linggo, naglalaan sila ng malaking bahagi ng kanilang kita para sa mga proyektong pangkomunidad. Nagpatayo sila ng isang malinis na poso para sa inuming tubig, nagkumpuni ng mga kalsada, at naglaan ng scholarship para sa mga batang mahihirap, ngunit matatalino, sa nayon. Nagbigay rin sila ng mga relief goods sa panahon ng kalamidad, at nagbigay ng libreng konsultasyon sa mga magsasaka. Naaalala pa ni Elena ang isang araw kung saan may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Salamat, Elena," sabi ng matandang babae. "Dahil sa inyo, ang apo ko ay makakapasok na sa kolehiyo. Hindi ko alam kung paano kami magpapasa." Ngumiti lang si Elena. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Alam niyang ang tunay na yaman
ay ang makita ang mga ngiti at pag-asa sa mga mata ng mga tao. Lumipas pa ang maraming taon at ang mga De La Cruz ay patuloy na umunlad. Ang kanilang negosyo ay naging isang pambansang pangalan. Ang mga anak ng langga ay naging isang kilalang tatak ng kalidad at tiwala. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, hindi nila nakalimutan ang kanilang pinagmulan. Sa kabilang banda, ang buhay ni Tia Bising at Tito Lito ay naging malayo sa pag-unlad. Matapos silang magtaboy ng mga pamana, ang kanilang kasakiman at kapabayaan sa pamamahala ay naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang kanilang mga negosyo ay nagsara, ang kanilang mga lupa ay naibenta, at sila ay naimang mahirap at nag-iisa. Ang mga taong dati kanilang hinamak, ngayon ay kinikilala na ang kanilang katotohanan. Sila ay naging mga ulila sa kanilang sariling kapalaran na tila binayaran ng tadhana ang kanilang mga kasalanan. Wala nang kumakampi sa kanila, ang kanilang mga kamag-anak ay lumayo, at ang kanilang dating mga kaibigan ay tinalikuran na sila. Isang hapon, habang aasikaso si Elena ng mga papeles sa kanyang opisina sa bahay, isang anino ang tumambad sa kanyang pintuan. Ito si Tia Bising. Payat na payat, ang kanyang mukha ay puno ng guhit ng panahon at pagod. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng dating kayabangan, kundi puno ng hiya at pagkabigo. Ang kanyang mga damit ay luma at kupas, malayo sa dating elegante niyang kasuotan. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Elena. Elena. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo nang humihiwa sa kanyang sariling dangal. Ako to, si Tia Bising mo. Nabigla si Elena. Matagal na rin ang huli nilang magkita, at ang Tia Bising sa kanyang harapan ay halos hindi niya nakilala. Ang mga alaala ng nakaraan, ang pagtataboy, ang masasakit na salita, ay tila isang pelikula na umikot sa kanyang isip. Ngunit sa halip, nagalit, o sama ng loob, isang matinding awa ang naramdaman niya. Nakita niya hindi ang aping Tia Bising, kundi isang naligaw na kaluluwa na naghihirap. Dahang tumayo si Elena mula sa kanyang upuan, lumapit kay Tia Bising. Walang alinlangan, walang panunubat. Niyakap niya ang kanyang tiya, isang yakap na puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Tia Bising, sabi ni Elena, ang kanyang tinig ay malumanay. Bakit ngayon ka lang dumalaw? Napaiyak si Tia Bising, ang kanyang mga luha ay dumaloy sa balikat ni Elena. Patawad, Elena. Patawad sa lahat ng kasalanan ko sa inyo. Sa pagtataboy ko, sa paninira ko. Walang araw na hindi ako sinisisi ng konsensya ko. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Ako ang nagtaboy sa inyo, pero kayo ang nagbigay sa akin ng pag-asa ngayon. Tia, sabi ni Elena, habang hinahagod ang likod ng kanyang tiya. Pamilya tayo. Ano man ang mangyari, pamilya pa rin tayo. Hindi natin dapat kalimutan yan. At sa pamilya, nagtutulungan. Ano man ang kailangan mo, tutulungan ka namin. Ikaw at si Tito Lito. Ang mga salita ni Elena ay hindi lamang nagbigay ng lunas sa puso ni Tia Bising, kundi pati na rin sa puso ng mga kapatid na Dilacos na tahimik na nakasaksi sa tagpo. Ito ay isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa pagkuha, kundi sa pagbibigay, sa pagpapatawad, at sa pagmamahal. Ito ang diwa ng ang mga anak ng langgam. Naging mga matagumpay na negosyante at kinikilalang leader sa kanilang komunidad. Si Elena at ang kanyang mga kapatid
ay naging inspirasyon sa libong Pilipino. Sa tuwing may nagtatanong sa kanila tungkol sa sikreto ng kanilang tagumpay, mula sa pagiging mga ulila na wala, hanggang sa pagiging mga haligi ng industriya, lagi silang nakangiti. Madalas, ituturo ni Elena ang isang maliit na langgam na abala sa paghila ng butil ng pagkain sa sahig ng kanilang opisina. Dahil sa isang langga, lagi niyang sagot. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat at karunungan. Ito ang nagturo sa amin ng sipag, tiyaga, ang pagsuko, at ang pagtitiwala sa Diyos. Ang bawat butil ng pagpupunyagi, ang bawat pagsubok na aming pinagdaanan, ay parang butil ng palay na inito namin. Unti, nagbunga ito. Hindi ito tungkol sa laki ng iyong kayamanan, kundi sa laki ng iyong puso at kung gaano kakatatag sa iyong pananampalataya. Ang mababaliw na diwa ng ang mga anak ng langgam ay hindi lamang isang kwento ng unlad ng negosyo. Ito ay isang pamana ng kabutihang loob, isang sining ng pagpapatawad, at isang pagpapatunay sa walang katapusang kapangyarihan ng pamilya at komunidad. Ang kanilang imperyo ay hindi itinatag sa ginto o pilak, kundi sa tiwala, integridad, at pagmamahal. Ang mga butil ng palay na dating nakatambak sa isang limot na bodega ay naging mga butil ng pag-asa na pinakain ang hindi lamang ang kanilang mga pangarap kundi pati na rin ang diwa ng isang buong nayon. Ang kanilang kwento ay patunay na sa bawat pagsubok, mayroong pagkakataon upang bumangon at ang pinakamalaking tagumpay ay matatagpuan sa paglilingkod sa kapwa at sa pagtatatag ng isang matitinag na legacy ng pag-ibig at pagkakaisa.